Hello guys! Kamusta kayo? Today, gagawa naman tayo ng burger steak. So, ito yung ating mga ingredients. So, first, ang gagawin natin is lalagay lang natin lahat ng itong mga ingredients dito sa ating giniling na baka. So, mag-start tayo dito sa ating asin, paminta, at saka sa garlic powder. Next, ito naman ating sibuyas. Sunod ay ito namang ating soy sauce. Then, oyster sauce. Then, itong ating milk. Evaporated milk. Next, itong ating sugar. Para pambalanse. Then, itong ating ketchup. Sunod naman, itong ating eggs. Pagsamasamahin lang natin lahat yan. Lastly, itong ating breadcrumbs. Bali, pinutong breadcrumbs na ginamit ko. Yan. So, halu-haluin na natin. Gamitan na natin ng kamay. Haluin lang natin mabuti hanggang magsama-sama lahat ng ingredients. Yan. Ngayong halong-halo na yung ating mixture, takpan lang natin siya ng plastic. Then, ilagay natin sa chiller at i-chill natin ng mga 30 minutes to 1 hour bago natin i-mold na burger patties. So, ito na guys, yung ating chinilled na burger patties. Haluin lang natin muna siya. Bali, 1 hour natin siyang chinilled. Pero kung gusto nyong overnight, mas maganda. Yan. So, okay. Mukhang okay naman lahat ng ingredients na halo maigi. So, sa paggawa ng patties, guys, ang ginagamit ko is itong dalawang measuring cup. Tapos, nilalagyan ko ng oil ito. Isa yung pinakamaliit sa loob, tapos yung isa dito sa labas. Gagawin ko lang dyan, magsasandok lang ako dito. Yan, kukompress ko lang siya maigi. Then, ilalagay ko siya dito sa wax paper. Mas maganda talaga pag naka-oil yung loob. Then, ito yung ipapampress ko, itong malaking measuring cup. Hanggang sa desired thickness ko lang. Or kung ano yung gusto nyo, gaano kakapal.
Yan. Or kung gusto nyo mas manipis pa, i-press nyo pa ng konti. Yan. Tapos yan, ipiprito na natin siya. Ganyan lang gawin nyo lahat dito sa ating mixture. Okay? Okay guys, so nagpainit na ako ng mantika para iprito na natin itong ating patties. Make sure lang na mainit na yung mantika. So, hayaan lang natin siyang maprito. So, dito kanina, nung nilagay natin siya, medyo inoblong ko lang siya para mukha siyang burger patty ng Jollibee. Tapos ngayon, check naman natin kung luto na yung kabilang side. Ayan. Oops, dahan-dahan lang. Ngayon, sobrang lambot pa. Hayaan mo na natin maluto maigi yung ilalim. Yan, ganyan lang. Lutuin lang lahat ng mixture and then tsaka natin gawin yung sauce. Okay, silipin naman natin ng ilalim ng ating patties kung luto na. Ayan, brown na siya. Tanggalin na natin siya. Bali, kung gusto nyo pala na juicy yung inyong patties, huwag nyo siyang pigain ng pigain. Hayaan nyo na medyo may kapal siya. Para pagka kinagat nyo, kasama yung sauce, ay ma-juicy pa yung ating burger patties. So, yan. Gagawa na tayo ng sauce. Okay. So, gawa naman tayo guys ng ating gravy para sa ating burger steak. So, same pan pa din. Tinanggal ko lang tong mantika. Kuha lang tayo ng mga 4 na tablespoon ng oil. Kasi andito yung lasa ng beef eh. Kaya mas maigi ito ang gamitin. Then, lagay natin tong butter. Tunawin lang natin yan. Kailangan nating tunawin lahat ng butter kasi ang next na ilalagay natin dyan is yung harina. Okay, tunaw na yung ating butter. Lagay naman natin ang ating harina.
Halu-haluin lang natin siya hanggang magsama silang dalawa at maluto yung arena. Naan lang din natin yung apoy natin pag gumagawa nito para hindi madaling masunog yung ating butter tsaka yung arena. Then, pag natunaw na lahat ng arena, sunod naman natin itong evaporated milk. Medyo mamumuo yan, tulad nito. Unti-unti naman natin ilagay ang water. Huwag nyo pa rin tigilan sa paghalo para matunaw lahat ng butter, milk, at saka yung arena. So, hayaan lang natin yan kumulo. Ngayon naman na kumukulo na yung ating mixture, lagay naman natin itong pinag-combine ko lang na soy sauce at oyster sauce. Para magkaroon siya ng kulay at saka ng alat. Continue lang natin yung paghalo. Then, lagay na rin natin itong beef cubes. Maglagay na din tayo ng pepper. Black pepper. Pag nakukulangan pa kayo dun sa lapot ng inyong sauce, pwede nyo siyang dagdagan ng cornstarch. Gagawa lang kayo ng slurry. Pero hintayin nyo munang kumulo para malaman nyo kung lalapot pa to o hindi na. So, medyo na masyado siyang malabnaw para sa akin, kaya dadagdagan ko siya ng slurry. Then, dagdagan din natin ng sugar para hindi puro alat lang yung nalalasahan natin.
Yan, then lagay na natin to mushrooms, sliced mushrooms. Para lumasa din siya dun sa ating sauce. Ginamitan ko pala siya nitong beater or tong wire whisk para mas pino yung ating sauce or ating gravy. And yan, konting kulo na lang, then pagsasamahin na natin sila ng burger patty.